Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa korupsyon. Kaya sabi ko kay Joel, Yan. sundin mo ang konsyensya mo. Senator Joel Villanueva, ang panawagan lang naman sa iyo ng sambayan ng Pilipino, alam mo kung ano ang tama. Ang pananakot nila na yan, sa ayaw sa gusto nila, mabubulala sa sambayan ng Pilipino ang buong katotohanan. Kung inaakala nila, masisiraan ka nila, mapapakulong ka nila, alam na sambayan ng Pilipino kung ano ang katotohanan at kung sino nga ba ang tunay na nagnakaw dyan sa mga maanomalyang flood control project. Tayo dito sa PH Update, 10 ng ating mga kasama dito, naniniwala ako na hindi nila pinapaniwalaan yung mga aligasyon na yan dito kay Brother Joel Villanueva, Pastor Joel Villanueva. Pero bago ho natin panoorin, yung ibang klase ho talaga tong pangkat nitong si Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Ayaw ho talaga. Pastor, Brother Eddie, pwede niyo ho bang mapagsabihan nitong si Luis Tro? Pwede kaya anuhin natin siya, imbitahan natin siya sa mga prayer meeting natin, no? Pagdasal natin. Ito si Jinky Luis Tro, nandito si Brother Eddie, kaya behave ka PH. Palakpakan natin si Brother Eddie. Pagsabihan ho natin, no? Para kahit pa paano, yung kasakiman at yung mga kasinungalingan dapat isang tabi nila. Yang buong impeachment na. Sa maniwala ho kayo sa hindi, ang naging pundasyon niyan, paninira at kasinungalingan. Kaya tayo naniniwala, pagdating ng takdang panahon, malalaman na sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang dumidispalko sa kaban na sambayanan ngayong mga panahon na ito. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pagkatapos ho nating pinakinggan ng napakagandang mensahe nitong si Brother Eddie sa kanyang anak na si Pastor Senator Joel Villanueva, re-recta na ho kagad tayo. Diyan siya nangyaring press con. Nitong si Jinky Loy, hindi natin tatawagin bakulaw ngayon si Jinky. Kasi nakatingin si Brother Eddie. Dapat PH, behave ka muna kasi nandiyan si Brother Eddie. Kailangan, baka maligaw siya sa video mo, baka sabihin naman niya, kapatid do, sa pananampalataya yang si Brother Eddie Villanueva, kaya tayo naniniwala, maging siya, dahil nasa House of Representative naman siya, alam niya kung ano ang buong katotohanan ang nangyari dito sa mga maanomalyang flood control project na to. Alam ho niya, tayo naniniwala dyan. Di ba? Rekta ho tayo dito kay Brother Eddie. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan. No? Mahusay talaga ng si Brother Eddie. Gabe! Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa korupsyon. Kaya sabi ko kay Joel, Yan. sundin mo ang konsyensya mo. Yung? Kung ano ang perfect will ng Diyos, ilang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka, hindi kung anong gusto ng tao sa politika. Hindi lang ho yun nakakulong doon sa paksyon nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pagka sinabing gusto ng mga kasama mo, gusto ng kagaya mong senador sa Senado, sundin mo ang konsyensya mo, Senator Joel Villanueva. At alam ko, naniniwala ako doon sa pagsasalita nitong si Senator Joel Villanueva, naninindigan siya para sa ikabubuti ng Senado. Nung in-ambush interview siya, nung nagkaroon na rigodon, nagkaroon na leadership change siyang sa Senado. Nung in-ambush interview siya, ang kanyang tinanong siya, kompleto pa ba ang 13? Hindi naman ako makikipag-meeting sa 13 kung hindi ako kabilang sa 13. Nandito ako para sa ikabubuti at alam kong tama para sa Senado. Ngayon, kung ngayong mga panahon na to, yung kanyang mga sinabi, anong inambush interview siya na kung saan sinasabi niya, nandun siya sa paksyon ng majority noong mga panahon na yon. At alam naman natin ang layunin ng majority nung sumali itong si Senator Joel Villanueva. Higit sa lahat na mailagay sa tamang landas ang Senado, mapag-usapan at ma-pinpoint natin kung sino nga ba ang mastermind dito sa mga maanomalyang flood control project. At alam ko, alam na sambayan ng Pilipino ang dahilan kung bakit din sumali itong si Senator Joel. Kasi ano ho yan mantakin nyo, gusto ni Senator Joel Villanueva sumali sa majority kay Senator Alan Peter Cayetano. Gayong ang majority, ang gusto nila malaman ang mastermind dito sa mga maanomalyang flood control project. Ngayon, kung kasama siya sa kickback scheme,
Hindi kickboxing kickbox scheme dito sa mga anomalyang flood control project. Sa tingin niyo ho ba hindi siya sasali sa paksyon nitong si Senator Eric Sylvester, Erwin Tulfo at Tuta Soto, itong sila Ping Lacson Boytago? Isipin niyo na lang, kung kasali talaga siya, ba't gugustuhin niya na magpatuloy ang hearing ng Blue Ribbon? Gayong sa pagsama niya dito sa majority, alam niya na uumpisahan at magtutuloy-tuloy ang hearing na yan. Ba't hindi na lang siya magpunta sa paksyon na Malacanang? Gayong pagkasumali siya sa paksyon na Malacanang, talagang segue ang investigasyon diyan sa mga maanomalyang flood control project yan. Kaya isa yan sa mga sinasabi nating dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa mga aligasyon dito kay Senator Joel Pastor. Kailangan nating ikabit kaagad yung pastor eh. Diba? Kaya nga si Brother Eddie, di nga congressman tawag natin yan, brother eh. Kasi yung kanyang pagiging tagapaglingkod ng Panginoon, tagapagbahagi ng salita ng Panginoon, laging kaakibat yan ng pagiging senador niya. 'Di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit binoto ka. Yung mga Kristiyano, gusto nila magkaroon din sila ng representante diyan sa House of Representatives at senador na malalim ang pundasyon pagdating sa salita ng Panginoon. Isa yan sa mga naging criteria. Isa yan sa mga kinonsider bakit binoto. Yan si Brother Eddie Villanueva at Senator Joel Villanueva. Kaya tayo ay naniniwala kung ano man ang naging desisyon nitong si Senator Joel Villanueva, dito na ho tayo magkakaalaman. Ano bang konsensya ng mga mahal niya sa buhay na yung kanyang political career para hindi siya makulong o kung ano pa man. Kasi kung ang iniisip ni Senator Joel, paki-share to kung papanoorin niya, umabot siya sa video na to. Maraming salamat Senator Joel. Kasi ganito lang yan. Kung ang iniisip ni Senator Joel Villanueva sa pagpanig niya sa mga dilawan at pinklawan, yung naratibo ng mainstream media na hindi siya kasali dito sa kickbox scheme na to, issue ng mga maanomalyang flood control project, nagkakamali ka. Mainstream media, araw-gabi binabakbakan ka mula sa programa ni... Alam mo yan. Alam ni Senator Joel yan. Ted Pailon, anong ginagawa sa'yo? Hindi ko sinisiraan ha. Hindi ko sinisiraan. Ito yung diminor ni Ted Pailon. Asa na yung Mr. Chair. Di ba anong gamadali si Senator Joel? Hinawayak niyo sa social media. Di ba? Kahit anong gawin mo sa Joel, para kang Duterte. Hindi mo mapupersuade itong mga mainstream media na ipalabas ang iyong naratibo. Hindi ka mapasasampahan ng plunder pero ituturing kang basura ng mga mainstream media. Bottom line dito, hindi naman siya sinasabi natin ang presensya natin sa social media ay kailangan pahalagan itong mga politikan to. Walang kwenta si PH Update. Isang tao lang yun eh. Kumbaga yung binuboses natin dito, siguro yung binuboses ng mga kasama natin. Senator Joel, sinisigurado ko namin sa iyo dito, yung mga kababayan nating OFW, manindigan ka. Kung ano man ang maging plano mo sa mga susunod na panahon, hindi ka namin bibitawan dito. Ngayon, kung sakaling dumating sa punto na nagpunta ka doon sa paksyon ng mga siraulo sa Malacanang, ito sinisigurado ko sa iyo, mas ikakampanya ko si Jinggoy Estrada kaysa sa iyo. Sorry. Kahit kapatid niya sa pananampalataya, at least sigurado ko si Senator Jinggoy Estrada may prinsipyo at paninindigan. Sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. Correct. At iyon ang dapat manaig. Ako, naniniwala ako, itong ginagawa natin dito sa PH Update, may dahilan ng Panginoon bakit pinapahintulutan niya tayong magsalita. Araw-araw, magpalabas ng ating mga punto de vista. At kahit paano, meron naman nanonood sa ating mga ginagawang reaction video. Hindi naman tayo kagaya ng ibang mga content creator o political vlogger dyan na talagang malakas talaga. Tayo kumbaga lang naman tayo dyan. Meron naman kahit paano nakakapakinig sa atin. Pero itong ating sisigurado dito, yung nakita natin sa mga nakalipas na panahon at sa kasalukuyang kapanahunan na to, pinag-aaralan ho natin kung ano ba nangyari panahon ni Digong, panahon ni Bongbong Marcos, panahon ni Noynoy Aquino. Tinitingnan natin eh. At base sa ating pagsiyasat, kahit papaano nakaalpas tayo dito sa mga kahirapan na to, hindi naman yung naging first world country tayo. Nagkaroon tayong dignidad, nagkaroon tayo ng identity, nagkaroon ng kalayaan ng mga ordinaryong Pilipino maglakad sa gabi. Nabawi ng mga ordinaryong Pilipino yung kalsada. Takot mangurakot ang mga politiko.
panahon, Digong. Kahit na anong sabihin mo nila dyan, kahit anong paninira kay Digong, yun ang totoo at yun ang hindi nila mababago. Kahit anong sabihin nilang pambababoy sa mga DDS, yun ang hindi nila mababago. Panahon ni Duterte, oo, merong mga di umanong AJK, pero tayo, ang tingin natin doon, internal cleansing ng mga tulak yan, ng mga kartel, ng mga drug lord. Internal cleansing yun. Kung merong internal cleansing sa loob ng PNP nung panahon ni Tatay Digong, meron ding internal cleansing sa mga kartel at nagbebenta ng droga. Yung mga basurero nila, pinagtutumba nila kasi silang magchuchuchu kung sakaling mahuli sila sa mga entrapment operation ng mga pulis. Hindi ginugurgur ng mga pulis yan. Ang gusto ng mga pulis, hulihin sila ng buhay para matunton yung pinakaulo nitong mga pusher na to. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga aligasyon na yun. At naniniwala ako, itong si rinirespeto nating si Brother Eddie Villanueva, ano ho yan, GIL yan Kumbaga, isa sa mga malaki ring kongregasyon sa Pilipinas. Kaya ho yan magpuno ng nuleta. Nung bata ako, tumakbo ng presidente si Brother Eddie Villanueva. Nagpunta pa kami dun sa nuleta. Diba? Naalala mo yun, Brother Eddie? Naalala mo? O ganun nakatagal. Ganun na-miss na nga kita Maliit pa lang ako nun, ngayon malaki na ako. Ang bihira. Diba? Sino mga kasama natin doon sa nuleta? Ang quotable quote ko nun, ganito sabi ni Brother Eddie, kung sinasabi ng Malacanang, konti tayo. Ngayon magpunta tayo sa, meron para mga ganung gist di ba? Pero rally lang yun. Kumbaga, pakita na suporta yung mga taga-GIL. Di ba? Ganun ho yun O, tuloy natin. Rekta na ho tayo dito kay Jinky Luistro. Kung dito sa bahagi na to, pinapanood pa nandito pa rin si Brother Eddie. Sir, pwede na ho kayong, tapos na po yung bahagi na kung saan nailabas na ho natin na saloobin. Diyan sa, ika nga napakalaking usapin ngayon kung saan papanig itong si Senator Chow. Pabalagbagin ko na ho itong si Jinky. Pabalagbagin ko na ho siya. Next video na ho kayo, pwede na ho tayo dyan. Palakpakan natin, Brother Eddie Villanueva. Palakpakan natin si Brother Eddie. Parekta na tayo kay Bakulaw. Wala na si Brother Eddie. Bakulaw. Game na tayo dito. Ito, kailangan kailangan mabahaginan ng salita ng Panginoon to si Bakulaw. Mabuti na tawag ng Bakulaw PH. Sige, ganda na lang, ganda. Sige, ganda na. Kailangan mabahaginan ng salita ng Panginoon o si Ganda Yeah? Dito sa video na tatawag natin sa kanya Ganda ha. Comment Ganda sa comment. Comment niyo yung Ganda sa comment section. Okay. Good morning everyone. So today we are scheduled to file our pre-trial brief. As previously announced, today is the deadline for the filing of this pleading, no? And for the understanding of our beloved countrymen, ano po ba ang kahalagahan nitong pre-trial brief? Number one, it contains stipulations of facts which will be presented for the other parties either admission or denial. No? With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial. Yeah. If they admit our offer for stipulation, it means it need not be proved. But if they deny our offer for stipulation, then it means it has to be proven during the presentation of evidence. Second, part of the pre-trial brief, we will be submitting as well the list of our witnesses, no? So, I wish to advance information. Bagaman I cannot provide details yet because we continue to finalize the pre-trial brief, perhaps until the time of filing today. It is more than 25. The witnesses is not only 25, it's not only 30. Naku, marami-rami silang natakot. Pambihira. Palakpakan natin to si Ganda. Nantawa, milyonaryo ka na't lahat-lahat. Madama. Pero in fairness, yung terno mo mas maganda sa terno ni Risa. Kaya yung huling video ko, di ba? Sabi ko sa kanya, kung sino man yung sastre niya, pakilala niya kay si Risa. Para hindi nagmumukhang makina ng pangtahi itong ito si Risa Hontiveros, di ba? It's even more. As to the exact figure,
And who these witnesses are, let's wait until the pre-trial brief is filed with the impeachment court today, no? And then for the last item, that will be the evidence to be marked, madami, super dami. Wow. Because you know that there are 2 articles na talagang voluminous ang ating exhibits. That includes the allegations on confidential fund. Ano ho yan? Madami. Ano ho yan? Ang tawag dito, yung Injustice Committee 2.0. Wala akong kwenta yan. Sa maniwala ko kay Che, hindi. Walang kwenta yung ano na yan. Yung ebidensya. Parang ano lang yan. Di ba? May Madriaga, smoking gun. Ito na ika nga yung final nail. Di ba? Sa coffin. Oh. Di rin natuloy. Di ba? Yun na yung ika nga, ito na yung magsisil sa impeachment. Madriaga, anong nangyari? Ganon. Wasak ang argumento. Hindi na daw magiging witness. O ngayon, itong mga ipaparada nila nito, marami. Voluminous. Yung sa AMLA. Merong 2 billion na, ang tawag dito, 2 billion na error, pero hindi nila dinisclose. Hindi kasi kumagat doon sa Injustice Committee. Partida, yung environment, kontrolado na nila. Paano nila masasabi na pagdating sa impeachment trial, gagana yan? Kaya maya nagpapapress con sila eh. Kumbaga yung naratibo, siniset na nila. Di ba si Brother Eddie? And the allegations on unexplained wealth. And of course, we are anticipating na on June 18, the 11 prosecutors, together with the 10 private prosecutors who were introduced during the last press conference, ay mag-a-attend doon sa impeachment court, although this will be held before the clerk of court, who is our Secretary of Senate, General Bantug, no? We wish to formalize as well during the pre-trial conference as to the position of the impeachment court, whether open rule will be adopted, no? Pag sinabi nating open rule, ibig sabihin, the subject matter of recross, can go beyond what was touched during direct and redirect, no? That means open rule. Otherwise, the cross or recross should be confined only to the subject matters which were touched during the direct examination and cross-examination. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible. Ganda. Because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because Magtagalog kayo. Kung yung pa-English nyo sa Injustice Committee hindi gumana, baka dito sa isa na to mapagana nyo na. Kung kaya nyo mag-Cebuano, mag-Bisaya na rin kayo. Kuha kayo ng para sa mga taga Mindanao. Tingnan natin kung anong gagawin nila diyan sa interpret. Diba? Kunin nyo lahat ng pwede magsalita. Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, Cebuano, lahat ng salita. I-translate nyo sinasabi nyo dyan. Ito sinisigurado ko sa inyo, mananalo pa rin si VP Sara sa 2028. Di ba, bro? Di ba, Brother Eddie? we understand that this is a Grabe, nung tumakbo itong si Brother Eddie, di pa tayo bumuboto, pinapangampanya na natin siya. Ganon katindi si PH. constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? And I wish to reach out as well through this opportunity to the mainstream media Yan. and even the social media. Oh, Let us encourage the accurate dissemination of information, no? And as a matter of anong accurate dissemination ng information? Oy, Bakulaw. Wala na kami dadagdag. I-re-relive lang namin yung nangyayari dyan sa Injustice Committee.
Kumbaga, yung mga punto de vista namin dito, kung ano yung sa tingin namin, ano ba yan, paninira, may katotohanan. Di ba? Pagdating kasi doon, may magko-cross-examine na. O yun, dapat talaga, ano yan, ika nga, dyan na magkakaalaman. Kaya sorry na lang sorry na lang ho. Dito sa mga private prosecutor na to, mga congressman, sorry na lang. Yung naratibo, hindi nyo na kontrolado. Ika nga, ano na ho ito, pagka nag-umpisa ang hearing, meron na say, yung defense team, makakabalagbag na yung mga abogado ni VP Sara. Yun naman ang importante. Yun ang pinakamahalaga. Diyan kasi sa committee ni Bacolao, wala akong nangyaring ganoon. I reach out to the leadership as well. At ito rin ang gusto kong ilapit kay Kong Zia and the other members of the House who are from Visayas, from Mindanao. Let us come up with simultaneous translation of the trial which will be held starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. We want the entire nation to walk with us as we start, continue, and conclude the impeachment trial. Thank you. Thank you, Chair. Yun ang mahalaga doon. Kailangan talaga ng interpreter dyan. Diba? I-hire nyo na lahat. Lahat ng salita. Person Toistro. To Bira open the ka, floor Bacolao, for questions, let us hear from Rosalie Cas of UNTV. Good morning po, Kongs. Kongs, regarding po dito kay Kong Jervil po, nag-increase from the number of 25 yun pong witnesses. Pwede pong malaman without saying or stating the details, ito po ba'y dahil dun sa panibagong ebidensya po na nakuha po ng House Prosecution Panel with regards dun sa undeclared wealth? It is because we recognize the rule that only those witnesses whose names were submitted during pre-trial will be allowed to testify during the trial, no? So if before we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant, no? I am not very much familiar with I understand that's the comment of Congressman Terry Ridon. Perhaps that includes also the witnesses that he is referring to in support of the allegations on unexplained wealth. Ang malinaw po dito, sa ilalim po ng ating rules, kapag ang testigo, hindi mo na isama ang pangalan doon sa pre-trial, generally speaking, hindi po siya papayagang tumistigo during the trial. And that is why, as a matter of rule, Kaya lahat ng pwedeng isama na. lahat ng testigong isasalang mo, dapat yung pangalan, isumitin mo during the pre-trial conference. And their names must be included in the pre-trial brief. Sama na Does lahat. it mean din po, Kong, na determined na po yun pong mga bank officials na i-invite sa paglilitis? We have no communication with the bank officials. But since the proceeding in the Justice Committee, it has always been the intention of the House of Representatives to include the bank representatives and the bank documents among the evidence which will be presented by the prosecution team. If I may add, in the pretrial brief, we are, while the general Si Zamora to, wala. Wasak ang political career na itong mga Zamora na to pag nakaupo na si VP Sara. Wala, hindi naman nanalo itong mga Zamora na to. Sorry, Zamora. Yan na yung final hura nyo sa politika. rule is Kaya dapat galingan nyo. Diba? that we have to list down all of the names of the witnesses that we will be presenting during trial. We are allowed to withhold certain names for security and safety purposes. Yan. There is also
we are also allowed to make a reservation of witnesses as long as we are able to give a description of the witness and the purpose for which they will be presented. So, regarding the bank officials, for example, it is possible that we will not yet say the names of these persons, but there will be a description of their position and or the purpose of their testimony. In addition dun sa sinabi ni Kong Bell, no? In fact, it applies not only to witnesses, it applies even to documents which are not yet available during the conduct of pretrial, no? In simple terms, the parties are allowed to make reservation in the pretrial brief and during the pretrial conference, provided we give a reasonable description of who this witness is, what will be the nature of the testimony, and what is the purpose to be achieved by presenting this witness, no? Reservation is allowed during the pretrial, and the reason why it is being allowed is because of safety and security, that's one, in case of witnesses, and for documents, because they are not yet available. Last na lang po on my part. Doon po ba sa motion din po na isusumiti po ng House Prosecution Panel, may anything about the issue on Senate leadership? Because I believe po, any motion, for example, to resolve kung sino ang presiding officer, because sabi niyo po, Kong Jervil, kung kayo po yung tatanungin, mas dapat pong magkaroon na ng duly elected Senate President, pero wala po kasing session ngayon, so hindi makakapag-elect ng Senate President. You were watching my interview. For the record, the House of Representatives already recognized the leadership of acting SP Win Gatchalian. As a matter of fact, we articulated already that we will be appearing before the impeachment court initiated by acting SP Win Gatchalian, who nowadays is the one signing the notices in his capacity as presiding officer, no? I expressed that concern because I understand that impeachment is a very sensitive matter. Why sensitive? You know what happened to the first impeachment back in the 19th Congress. We are of the humble position that we complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But nonetheless, you know that later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. So, with that in mind, it is really my concern that I hope magkaroon na ng duly elected Senate President. If it is acting SP Win Gatchalian, well, we will welcome that. If it will be someone else, we will welcome that because that is the judgment and prerogative of the members of the Senate. The reason is we are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize... Meron duly elected, si Cayetano. Kaya nga acting lang eh. Ay, wala naman pala, hindi naman pala dapat magkaroon ng acting kasi wala naman nangyari kay SP Cayetano. Meron duly elected. Meron bida-bida. Ay, meron bida-bida at meron ding duly elected. The leadership of elected Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue.